Mukhang magkakaroon ng massive event na naman ang mga kapatid nating Iglesia ni Cristo. Recently po ay nagsalita ang spokesperson ng INC at nagpahayag po ng matinding frustrations dahil nga mukhang wala namang balak papanagutin ni Marcos Jr. ang mga magnanakaw, mandarambong at kurakot na mga politiko. Ay paano nga po kasi, hello po, special mention sa mga miyembro ng INC, marami pong nanonood sa atin, mga kabayan, na mga kapatid natin sa iglesia. So hello po sa inyo, even din po sa mga members ng Kingdom of Jesus Christ ni Pastor Apollo Quiboloy. Ayan, where were we? Nasaan na ako? Okay, so may interview or maybe may may program ang I think Net 25 ito eh. Yan, Net 25. Ito po 'yon. At nagsalita po ang spokesperson ng iglesia at mukhang hindi na nila papayagan na ang kanilang 2 beses na massive rallies nung nakaraang taon ay parang walang patutunguhan at ibubunga. Hindi ba? Sabi ko nga po at sana po'y makarating. Total may mga nanonood po sa ating mga miyembro ng iglesia. Kung kayo po ay bababa, dapat stand off. Ibig sabihin, hindi kayo aalis kapag nandun na kayo sa ground. Walang uwian. Okay? Kasi yung unang rally po ng INC at kasama nga po kami dyan kahit hindi naman kami iglesia, sinamahan po namin yan kasi ang EDSA Friday Group at ang iba't ibang mga grupo na nagrarally in EDSA ay sali naman ng sali sa kung saan-saan pong mga protesta sa Kamaynilaan. Hindi ba hanggat kayang puntahan, sinasamahan. Hindi kami yung tipo na magsasaril kami ng aming protesta para yung credits ay sa amin sa kasakaling masipa si Ngiwi Jr. sa pwesto. Hindi po kami ganon. Kung sino man po ang magkakandak ng kanilang rallies, motorcades, protesta nga po, at kung ano-ano pang mga ganap, sumasama po kami. At yung unang-una pong massive rally ng iglesia ay umabot sila ng halos 2 milyon sa Quirino Grandstand sa Luneta. Kitang-kita namin na hindi na mahulugan ng karayom sa dami ng taong dumating na mga kapatid natin sa iglesia diyan sa Iglesia ni Cristo sa iba't ibang nagaling po sa iba't ibang probinsya na malapit sa Kamaynilaan, and even I think yung mga taga Mindoro ay tumawid pa ng Batangas at tumungo ng Maynila para sumali din sa rally na yan. At I think may mga taga Norte rin po. Kasi may mga natatanong nga kami doon na, "Uy, taga saan po kayo?" Tapos sinasabi nila na nasa ganung lugar sila galing. So may mga parang mga taga Pangasinan pa, mga ate at kuya, 'di ba? May mga taga like Nueva Ecija, shout out po, and of course yung mga neighboring provinces ng Maynila. Yung 8 na yan, no? Bulacan, Pampanga, even Nueva Ecija, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon Province ay nagsipagsama po sa rally noong January 13, 2025. Nanawagan sila na huwag i-impeach si VP Sara. Pero tinuloy pa rin ang impeachment dahil mukhang umulan ng biyaya noon sa lower house dahil nga sa pakana ni Tambaluslos di umano. Okay? Male-maleta naman po talaga yata ang kapalit. At ayun nga po ang inamin din ng Philippine Marines, no? Yung mga Marines na naka-assign kay Zaldico, 18 Marines ang lumantad recently, and I think ito po ang ginagrab na opportunity ngayon ng Iglesia ni Cristo na merong momentum, merong gigil ang taong bayan at mukhang wala talagang balak singiwing solusyonan ang problema ng corruption sa Pilipinas at bawiin ang mga ninakaw. Therefore, mukhang magkakaroon ulit sila ng massive rally. At yan din po ang may isasuggest ko. Total nananawagan naman na si Chavit sa iba't ibang religious groups at sana po samahan dito ng mga fraternity groups, ng iba't ibang grupo, business sectors, hindi ba mga kababayan, even who else? Kahit yung mga kapatid dating Muslim, di ba? Very active. Hello po sa mga kababayan nating Muslim sa pagsama sa mga protestang ganito. So, yeah, ano pang mga grupo, mga political groups dapat pong sumama sa panawagan ni Chavit Singson na one-time, big-time event. Sana po ang iglesia, total ay naipakita nyo na, no, na napatunayan nyo na kung gaano kayo karami sa 2 massive rallies ninyo. Yun nga po yung January 13 at ito pong sumunod na November 16 and 17. Dapat 3 araw yun hanggang 18 ng November ng 2025. Total napatunayan nyo na napakarami na ninyo. Kung magkakaroon po kayo ng susunod na event or maybe kahit si Chavit Singson or kahit sino pa man, or kung magkakaroon po ng people power, huwag na kayong magkaroon ng hiwalay na event. Magsama-sama na tayo, no? Iglesia
Jehovah's Witnesses, born-again Christians, Catholics, KOJCs, Muslims, magsama-sama na po ang lahat ng religious groups. Ganon din po yung mga political groups, di ba, na mulat ang mata, hindi lang po mga DDS, na inutil at mukhang mastermind singiwi sa nangyayaring pagnanakaw sa pera ng Pilipinas, magsama-sama na. Ganon din po ang mga fraternity groups, kung ano-ano pa mga grupo yan, Singles for Christ, Couples for Christ, di ba, mga businessmen, business, ano ba yan sila? Parang mga groups nga po ng iba't ibang sector ng Pilipinas, siguro mga students governing body, di ba? Ganun na. Magsama-sama ng lahat, hindi na kailangan na ipakita na amin itong rally. Kasi walang mangyayari kung watak-watak tayo. At iyan naman po ang mukhang ginagawa ng mga double agents na masyadong sumasamba kay Mangga na watak-watak dapat ang rallies. Kung may rally sa EDSA, gusto nila may rally silang kanila sa Liwasan. Merong rally sa Camp Aguinaldo, may rally sa Raja Sulaiman, may rally sa Luneta, may rally sa EDSA People Power Monument, sa harap ng Kamara or House of Representatives, at meron din sa EDSA Shrine. So ano ang mangyayari kung watak-watak? And again po, dapat ang susunod na rally ay sana po one-time, big-time event na yan. Ibig sabihin, yan na dapat ang people power, dapat nasa tama tayong lugar. Again, naniniwala ako na despite malaki ang Luneta at maganda sa optics, wala pong napapababa at wala pa naman sa kasaysayan ng Pilipinas na napababa ang isang malaking rally in Luneta na inutil at magnanakaw at kurakot na leader. Iisa pa lang po ang lokasyon, ang venue na nakapagpababa. That's why doon kami pabalik-balik noong 2024. Yan po ay EDSA Shrine, dyan po sa may Robinson's Galleria, dyan sa crossing na yan. Dahil napakarami pong commercial establishments dyan, may mga bangko, may business district, di ba nandiyan yung Ortigas district, ganyan. May mga eskwelahan, o may simbahan pa nga, may mall at kung ano-ano pa. So napaka-safe yung lugar na yan, tad-tad ng CCTV, therefore hindi kayo makakalawit o hindi magagawa ng masama ang mga nagrarally. Malakas ang signal, unlike doon sa may People Power Monument na madilim, mahina signal, hindi rin kayo kita ng mga pedestrians, hindi kayo nakikita ng mga ordinaryong tao kasi ang nakakakita lang po doon, maybe yung mga nakatira na sa White Plains na dadaan doon or yung mga lumalagpas lang na sasakyan. Unlike po dyan sa EDSA Shrine na napakaraming tao na dumadaan dyan, naglalakad man or sumasakay. So kung doon biro nyo, kaya ng Iglesia ni Cristo ang millions of participants or rallyists, eh dyan nga po, dyan sa tingin namin, nag-ocular inspection naman kami dyan, sa tingin namin, kayang punuin yan ng 50K to 100K na tao at ma-recreate na natin ang people power. Kaya lang syempre, sinisindak-sindak tayo, sinasabotahe tayo, sasabihin destabilization plot, ay bakit hindi naman inalis ang pagbabawa, ba't hindi man inalis sa konstitusyon na labag sa batas ang mga peace rally at peace gathering? Wala ka namang dalang itak, baril, bato at kung ano-ano pa ang dala mo, rosaryo, bulaklak, Philippine flag. Kakanta, awit, uupo lang doon, di ba? Ipapakita lang na tayo'y marami at kumukontra na sa inutil at walang ginagawa at mukhang hindi lang walang ginagawa, mukhang lulong pa sa pinagbabawal na droga at mukhang siya pa ang utak ng nakawang ito. Kung hindi siya ang utak, dalawang bagay lang yun mga kababayan. Kung hindi siya ang mastermind ng nakawan at kurakutan na ito, ibig sabihin, 'di ba? Either inutil siya, either mastermind siya or inutil siya. Bakit hindi mo nagagawan ng paraan na masolusyonan ito? Nagrally na ang INC noong January 13, 2025. Umulit sila ng November 16 to 18, 2025 pa rin. Bakit? Kasi yung nagkaroon po ng National Day of Protest noong September ay wala pa rin silang napanagot, walang nabawing pera, baka nga barya lang kung meron man, at wala silang pinakulong na mga mastermind at mga malalaking pangalan na mga politiko, lalong-lalo na yung mga kongresista at mga senador na pinangalanan na nga po ng Philippine Marines recently. So biro mo yon, noong September na napakaraming rally, nagsama-sama nagsabay-sabay na nagrally sa Kamaynilaan ang iba't ibang grupo, walang pinanagot. So nagdesisyon ang INC after ng September 21 yun eh.
So, October, November nag-rally sila kasi 2 months na nga naman wala pa rin kayong gustong papanagutin. Shout out po sa EDSA Friday Group at sa lahat ng mga nanonood sa ating live ngayon na iba't ibang mga grupo. Ayan, hello po sa mga nanonood sa mga apakalaki nilang telebisyon. And sino po sa inyo ang nanonood ngayon sa kanilang mga cellphones? Paki-comment po dyan sa comment section. So, again, 2 months after nung September 21, napilitang mag-rally ang iglesia dahil nga walang pinanagot si Marcos Jr. And pagkatapos noong November rally, December, January, and ngayon ay February, 3 buwan na ang nakakalipas. Wala ka pa rin pinananagot, si Bong Revilla lang at ang mga diskaya ang kinulong mo. Tapos lumaki ang budget ngayong taon, mukhang mapupunta na naman sa NACA dahil gustong-gusto niyong ma-impeach si VP Sara. So again, no, parang sunod-sunod na ang ginagawang pagkilos ng iglesia at sana po sabayan pa ito ng iba't ibang mga grupo. Kung kayo may mga grupo, mga Zumba ladies, kung maybe kayo ay mga ano ba yan, yung mga fraternity groups o kaya mga LGBT groups, shout out, may mga LGBT groups na sumali sa amin noon nung nag-EDSA kami. 'Di ba? Kahit barkadahan nyo lang, maybe may asosasyon ng inyong subdivision or ang inyong barangay, lakad na, sama na. At dapat po walang aalis sa lugar hanggat hindi bumababa ang adiktador. Dahil kung magrarally lang kayo at kinagabihan mag-uuwian, ay sasabihin ni Marcos Jr., ay, hayaan mo sila dyan, palipasin yan, pagbigyan natin, karapatan nila. Bukas, BAU tayo, meaning B, back, A, as, ano ba? Business rather, no? BAU is business as usual. Back to kalakaran ng nakawan, no? Balik na naman sa pagnanakaw ang mga yawa. So, dapat po ang rally, one time, big time, walang uwian, kasi hodang abutin kayo ng 3, 5 days, 10 days, isang buwan, kayang-kaya po yan, lalo't napakalalaki ng mga religious groups, lalong-lalo na ang iglesia. Kasi sa opinion ko mga ate at kuya, kung kayang punuin ng 50,000 to 100,000 ng EDSA para ma-recreate ang people power, ay milyon-milyon sila eh. Di, halinhinan, relyebo, no? Lagi kong sinasabi yan. Halimbawa, sa first day of rally, ay mga taga Bulacan at Pampanga muna. O, second day, Laguna and Cavite. Third day, maybe Nueva Ecija, Bataan, and who else? Rizal. Fourth day, maybe National Capital Region, General Metro Manila area. Fifth day, sa dami na yan, plus iba't ibang religious groups. Sa palagay ko, magre-recreate po ng rally. Anyways, alam nyo mga kapatid natin sa iglesia, unahan nyo lang, simulan nyo lang. Dadagsa na ang inyong mga kababayang Pilipino despite the difference in religion, di ba, in political groups. So long as mulat tayo na dapat nang matapos ang pagiging inutil at abusado ng adiktador, sigurado akong magwawagi tayo. Takot sila sa iisang lugar lang mga kababayan. At saan yan? Hindi sa Luneta, hindi sa Liwasang Bonifacio, hindi sa Raha Sulaiman, hindi sa Camp Aguinaldo, nor hindi sa harapan ng House of Representatives. Takot ang pamilya at pag-uusapan natin ang mga malas at may sumpang pamilya na yan sa Pilipinas. Saan sila takot? EDSA Shrine. Wala nang iba pa. Yan ang pinadadalhan nilang sandamakmak na kapulisan. At itong nakaraang EDSA People Power Commemoration, February 25, ang dami nilang pulis, mas marami pa sa nagrarally. Kasi takot silang maulit ang people power na sumipa sa tatay ng adiktador na yan. So let's listen sa message ng spokesperson ng iglesia and tingnan natin kung makakakuha tayo ng hint na mukhang may balak sila ulit na mag-rally. Parang babala ito eh, no? Matinding babala. Kung wala kang mapapanagot, kung wala kang ipapakulong, bumaba ka na lang. Meron namang binigyan ng mandato na humalili sa iyo kung hindi mo kaya, ipagkatiwala mo sa Vice Presidente. Kaya nga merong VP. Kung hindi mo kaya, kung ikaw ay imbalido, kung ikaw wala sa katinuan, kung ikaw ay pagod, hayaan mo mag-take over. Ginagawa mo naman yan dati. Ang officer in charge kapag naglalamyerda at naglalakwatsa ka sa ibang bansa ay ang pangalawang pangulo.
Nagte-take over si VP Sara noong okay pa kayo, o ba't hindi mo magawa ngayon? Kung hindi mo kaya, iwanan mo, bitiwan mo, magpagaling ka, sabi nga ng kapatid mong Mangga noong rally, yung kahuli-hulihang rally ng iglesia. Let's listen. Ilantad ang buong katotohanan, papanagutin ang dapat managot, pairalin ang katarungan. Payagan po ninyo na iparinig ko sa inyo ang pahayag ng Iglesia ni Cristo. Mula nang magsagawa ng Rally for Transparency, Accountability, Justice and Peace ang Iglesia ni Cristo noong November 16 to 17, 2025. Pangalawa na yan. Patuloy kaming naghihintay kung paano tutugunan ng gobyerno ang malawak na katiwalian na naganap sa ating bansa. Mahigit 3 buwan na ang lumipas, subalit wala pa ring natatanaw ang mga mamamayan na kalutasan sa napakalaking pangungulimbat sa kaban ng bayan. At sa halip na ang mga salarin ang hanapin at usigin, ay ang mga nagbibigay ng impormasyon at tumitestigo laban sa kanila ang kinakasuhan at ginigipit. Putulin ko lang na mabilis. Ang tinutukoy niya, katulad yan ni na Orly Goteza. Okay? Sino pa? I think, ito nga pong 18 Marines na lumantad. Kung sino yung, di ba, nagbubulgar ng nakawan, yun pa yung, nagsalita. Even Diskaya, yung mag-asawang Diskaya. Si Curly at saka si Sara Diskaya. Yun ang nakakulong ngayon. So, sinisindak ng administrasyon ni Ngiwi ang sino mang lumalantad para wala nang lumantad pang iba. Ay niloloko tayo ng animal or ng angkan at ng mga sindikatong may power na yun. Okay? So, eto ngayon nagsasalitang muli ang Iglesia ni Cristo. Kung kaya't hanggang ngayon, ay hindi pa natutunton ang sinasabing mahigit na 1 trilyong piso na inilaan sa mga flood control projects at iba pang pagawaing bayan. Sapagkat, ang hinahanap ng mga dapat mag-imbestiga ay ang mga pangyayaring maaaring magamit para mailihis sa iba't ibang issue ang problemang ito. Hinihintay ng mga Pilipino ang sinasabi ng Senate Blue Ribbon Committee Chairman na we will go where the evidence lead us. Lakson. Ngayong may mga lumalabas na pahayag na mula sa mga sangkot, kabilang ang umano'y nagpadala ng mali-maletang pera. At kamakailan lang ay pinatunayan ng mga dating sundalo na umaming sila ang naghatid ng mga ito. Bakit tila walang malinaw na hakbang upang palawakin pa at tapusin ang investigasyon? Oo nga, Lakson, pakisagot. Pati ikaw, Soto. Idagdag na natin si Zaldico na nagsiwalat, okay? Na ang hari at prinsipe ng pork barrel ay si Charis Pimpingco na hindi pa natin na-discuss, may kinasangkotang iskandalo. Artista pa pala yung di umano yung binugbog ng anak ni Ngiwi. Tinatanggi nila yan, tahimik ang media dyan, or kung nabalita man, parang hindi hina-highlight. Where were we? Zaldico, si Tambaloslos, isa rin ang hari ng pork barrel. Ang lalaki ng mga pork barrel, saan napupunta? Mga ghost projects. Kung meron ng projects, giba. So, bakit ginigipit ang mga naglalantad ng katiwalian? 'Di ba? At wala pa rin napapanagot. Saan na napunta ang 1 trilyon di umanong inilaan sa flood control? My God, mga kababayan, uulitin ko lang bago natin ituloy yung sinasabi ng spokesperson ng iglesia, ha? Nasa batas ng Pilipinas yan. I think sa saligang batas pa nga. Na dapat ang may pinakamalaking budget, DepEd. Ang budget ng DepEd hindi umaabot ng 1 trillion. Lagi mga tipong 800 billion lang, 900 billion yata ngayong taon. Bakit 1 trillion ang flood control? Or DSWD? Labag agad yan sa batas, mga kababayan. So, ang budget ng Pilipinas ay maanumalya. So, ikaw Ngiwi, may culpable violation ka of the Constitution, that's why impeachable offense yan. Dapat ini-impeach ka na nga lang at marami kang galamay sa lower house, even in the Senate, kaya mukhang hindi nagpa-prosper ang mga sinasampang impeachment complaint laban sa'yo. So kung hindi matatanggal sa impeachment ito, ano ang gagawin ng mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo?
Anong ebidensya pa kaya ang hinihintay upang seryosohing tuntunin ang mga mastermind sa katiwaliang ito? Yeah. May mga pahayag din na ang paglitaw ng mga dating sundalo ay bahagi ng isang destabilization plot. Kung ganoon ang paratang, hindi ba lalo itong dapat imbestigahan sapagkat ang destabilisasyon laban sa gobyerno ay isang seryosong usapin ukol sa pambansang seguridad? Bukod dito, ang malawakang bahagi ng inihayag ng mga dating sundalo ay tuwiran pa namang may kaugnayan sa naganap na paglimas Totoo. sa salapi ng bayan. Proof yun eh. Matamang naghihintay pa rin ang sambayanan kasama ng milyon-milyong Pilipino sa buong mundo at maging ng mga international media Yes. at iba pa na nagmamasid, ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ay patuloy na nakabantay. Maling isipin na nalilimutan na ng mga Pilipino ang isyong ito sapagkat Yes. ang pondong pinag-uusapan ay mula sa buwis at pawis ng mga mamamayan. Ang aming panawagan ay nananatiling malinaw. Ilantad ang buong katotohanan. Papanagutin ang dapat managot at pairalin ang katarungan upang maibalik ang tiwala ng bayan at maitaguyod ang tunay at pangmatagalang kapayapaan at pagsulong ng Pilipinas. Okay. Sa tingin ko mga kababayan, after ng mga announcement ng iglesia at hindi pa rin pinakinggan or wala pa rin nakikitang resulta, ang nangyayari ay nagkakandak sila ng massive rallies dahil buong Pilipinas. Siyempre yung mga taga Visayas and Mindanao, hindi naman makakaluwas ng kamay nilaan. Pero ngiwi, once is enough. Nag-rally sila ng January 13, 2025. Twice is too much burden for iglesia. No? Nananawagan silang dapat may managot. Oh, parang linya ni VP Sara yun. Pero bakit bulag, pipi at bingi ka? Ikaw ba ang mastermind ng corruption na ito? At kapag hindi mo pa rin pinakinggan ang panawagan na ito, ay matatatluhan ka. Ubos na ang pasensya. Hindi lang ng iglesia, kundi ng buong Pilipinas. Hindi lahat matatanga mo, hindi lahat maloloko mo. Wala kang ginagawa. Bakit? Ikaw ba ang utak ng nakawang ito? Siya ba, mga kababayan? Pa-comment niyo po sa comment section at panoorin ng susunod na video.